Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So, unahin na natin to, no? Unahin na natin to. May nagpa-viral na video, mga kababayan ko. Ito ay, kahapon ko ito nakita eh. So, di umano daw, ito muna yung video, panoorin muna natin yung video. Ito, di umano daw, ay ito ay ministro ng Iglesia ni Cristo ng INC na nahuli. Doon sa ibang bansa to eh. NYPD yung nakahuli. Kasama yung NGO na nagpo-protekta dun sa mga bata. Look at me. My name is Pete with Protect Our Children. And you should have never ever been named protecting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Hey, Glenn, you have anything on you that I need to know about? Do you have anything on you that I need to know about right now? No. Church. I'm church. Church of Christ. Christ, but I know it's going to send an IID straight to hell. No. Yeah. You know what's going on, huh? He's getting outside with the truck car. Back gate. I see the car parked. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. Glenn, So, ito yung look at me. ito yung video. So, ang context niyan ito. Wait lang ha. Glenn Salvador Payabyab, a minister of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, under Eduardo Manalo from the State and New York congregation, was arrested after allegedly texting a 12-year-old girl and attempting to meet her in a parking lot. The arrest was made by undercover agents from the Protect Our Children organizations and New York Police District as Glendor attempted to meet the minor in New Springville. The arrest was made April 3, 2025 on the same location where meet-up supposed to be. Contributed video by Protect Our Children. So medyo nakakahiya nga Kasi di ba nagte-text daw siya ng 12-year-old. Kung makikita mo, medyo madilim na yan na makikipag-meet sa parking lot. Yes, bibigyan ko naman ng benefit of the doubt. Di ba? Ano naman ang masama kung mag-text ka sa 12-year-old? Yung pagte-text itself, wala namang masama doon eh. Di ba? Pero yung creepy lang kasi talaga yung dating na makikipag-text ka sa 12-year-old tapos makikipagkita ka sa parking lot na hindi kasama ang magulang. Minor yun eh. 'Di ba? Then naaresto pa siya ng NYPD, New York Police Department, na bakit siya inaresto? Dahil sa pagte-text ng 12-year-old? I don't think so. Kung mapapanood nyo yung video, marami daw evidence ito eh. Parang minonitor nila bago siya i-aresto. Diba? Pero update daw dito, parang nakalaya na daw ito eh. Ewan ko kung anong progress. Pero ang point kasi dito, napaka-creepy nitong pangyayari na to. Ginawa ng Iglesia ni Cristo na ministro, 'di ba? Kung titingnan mo parang hindi naman talaga maganda. Now, darating na naman diyan yung sasabihin ng iba na tinatanggi na daw ito eh. 'Di ba? Tinatanggi na daw ito. Pero ayon dun sa source, wait lang ha. Ayon dun sa source na nakita, shout out Sir Oyabak. 'Di ba? May video pa uli na kumakalat na ito ay
ano talaga ng iglesia. I don't know, siguro pwede nilang sabihin na natiwalag na, di ba? Or kung ano pa man. Pero ito yung video, paano ba ito. So ito yan ano, parang ito yung pagbati sa kay Sir Eduardo Manalo, di ba? Nyo V. Manalo. Birthday po. We Di ba siya yan, ito? Ito yung nahuli. Si Bro Glennon Payabyab. Birthday po. We love you po. Okay? No, I'm not. Yeah, I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting the So confirm ano, na may kinalaman talaga sa INC. Sabihin na nating, minsan pagka tinanggi, hindi namin miyembro yan. Sure, sigurado ka ba? Parang yung, parang yung content ko kay Gold Dagal, yung maraming natuwa na INC nung nabaril si Gold Dagal. Lagi sasabihin yan, sigurado ka ba na INC yan? Ito mga kapatid kong nasa INC, wag po kayong magagalit sa akin. Ang ating kondinahin, hindi po yung religion nyo, kundi yung ginawa. Kasi, sa aming mga Katoliko, may mga pari din naman na pedophile eh. Sa aming mga Katoliko eh. 'Di ba? May mga ibang pastor din, sa mga born again din. May mga ganyan din. Ang sama-sama natin i-condemn yung ginawa, wag yung religion. Wag kayong maging defensive lagi. Kasi tayo ay mga tao lahat. Kahit pa miyembro kayo ng Iglesia ni Cristo, tanggapin nyo na meron ding may mga makakasalanan sa inyo. 'Di ba? Tigil-tigilan na natin yun na may magbabanta na naman dyan sa baba. Mag-ingat ka! So sasabihin mo, bakit papapatay nyo ako? Tingnan nyo mga pinagdadaldal na mga miyembro nyo sa akin, yung kinontent ko si Gold Dagal. 'Di ba? Sinasabi ko lang to para maging aware din kayo na hindi ko naman layunin na natirahin yung religion nyo. Lahat po ng religion ay may mga anay talaga. Hindi po nawawala yan. Sa mga apostol nga ni Jesus may Judas eh. Mismong grupo na ni Jesus Christ yan ha. 'Di ba? Tigil-tigilan na natin yung mentality na kami ay mga mabubuting tao. Kami ay mga hindi namin magagawa yan, hindi magagawa. Come on, man, 'di ba? Pare-parehas tayo mga Pilipino, magtulungan tayo kung ano yung mali. Ikundi na natin yung mali. 'Di ba? Nagtataka ako dun sa joke ni Gold Dagal sa inyo. Galit na galit kayo doon dahil nakikita nyong mali yun eh. Pero yung pagbabanta ng mga kasamahan nyo, sigurado ka ba kang Iglesia ni Cristo nagbanta? Sigurado daw. Sino ba magbabanta kay Gold Dagal? 'Di ba? Mga born again? Anong kinalaman ng born again doon ng mga Katoliko? Kayo naman. 'Di ba? Wag balat sibuyas. Samahan ang ikundi na natin yung gawain na masama. 'Di ba? Imposible kasi na lahat kayo diyan mga anghel. May rule nga kayong ititiwalag eh. Kaya nga nagkaroon kayo ng rule dahil expected nyo one of these days pwedeng isa sa mga miyembro nyo ay magkaroon talaga ng kasalanan. Kaya nga may rules kayong tiwalag, 'di ba? Kaya may tinatawag sa inyong tiwalag. Ibig sabihin, kayo din sa loob niyan, hindi kayo prone na maging banal or hindi kayo pag nakabilang na sa inyo diyan ay banal na kayo lahat, hindi ganoon. 'Di ba? Sana maintindihan niyo 'yon na lahat ng religion may ganyan at sama-sama tayong kumontra dun sa gawain, hindi sa religion. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin o talagang magsasaraduhan na naman ang mga common sense nyo at magbabanta na naman kayo sa comment section ko. 'Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Hindi tumatanggap. O ngayon kung may pedophilia sa hanay nyo, di yun natin, tuligsain natin. Masama yung ginawa eh. 'Di ba? Mga pari din, may mga ganyan din, 'di ba? May ibang pastor din, may ganyan din. Hindi naman lahat ng religion ay perpekto. Ang inaano ko lang dito,
kung ano yung mali, wag nating konsintihin. Dahil miyembro tayo or ano, yung action niya yung anuhin natin, kalabanin yung inaction dahil mali talaga yon, mali. Hindi na mahuhulihin yan kung wala namang sapat na batayan para hulihin yan eh. 'Di ba? Papayag ba yung mga pulis na yan dahil tinex lang yung 12 years old? Kasi ini-expect ko na may palusot na naman diyan eh. Text lang naman ang ginawa. Sa tingin mo sinong makukulong or sino mahuhuli dahil sa text? Siyempre, inimbestigahan nila yan. Sinabi nga nila may mga nakita na quote daw sa mga videos or sa may mga screenshots na nakita talaga yung konteksto ng pagte-text niya. Kaya nagkaroon ng dahilan para hulihin siya ng pulis. Hindi naman huhulihin yan dahil wala lang eh. Dahil tinext lang. Hindi naman crime ang pagte-text. May nakita lang talaga na na ganon. Nakakatakot kasi yung mga ganyan hindi lang sa Iglesia ni Cristo. Yan, na-mention ko na yung pare, yung mga pastor na gumagawa ng ganyan. Nakakatakot kasi may authority itong mga to eh. 'Di ba? Tinuturing silang leader ng samahan nila. Or sometimes yung nasa flock nila, minsan tinuturing pa silang ama. Minsan pinagkakatiwalaan pa sila ng miyembro nila, tapos ganyan ang gagawin. Nakakahiya, men. Di ba? Kaya mga kapatid kong Iglesia ni Cristo, ang anuhin natin, ang pagpukusan natin i-condemn yung ginawa niya, hindi yung samahan nyo. Wala namang, may mga mabubuting tao naman sa samahan nyo eh. Di ba? Kaya lang, sometimes, hindi na makatwiran yung pagtatanggol nyo minsan. Huwag kayo ma-hurt pagka may lumabas na balita na ganito. Bagkus, magsama-sama tayo para ikahiya yung ganitong gawain. Hindi naman ginawa ng INC yan eh. Ginawa lang ng ministro nyo yan. Hindi yan ginawa ng INC. Kasi sometimes, kahit ordinaryong miyembro nyo lang, nabanggit lang na miyembro ng INC, feeling nyo buong Iglesia ni Cristo na yung kinukontra. Nabanggit lang na miyembro kayo. 'Di ba? Na miyembro nyo. Hindi naman sinasabing gawain nyo yan. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, proceed tayo sa next video. Walang walang samaan ng loob ha. Naibalita ko lang yung finorward sa aking video. Next. Itong issue na to. Sabing ganon, sino to? Misamis Governor Peter Onabia nagsabi. Sabi dito, nursing scholarship only for beautiful women? Paano pag pangit? Hindi na pwede yung scholarship doon. The COMELEC is expected to issue a show cause order against Misamis Oriental Governor Peter Onabia over sexist remarks he made about the nursing profession. Sabi niya ganun. The nurses scholarship is only for women, not for men, and only for beautiful women. Di ba? It is no for the unattractive person if a male patient who is already weak is attended by an ugly nurse. What would happen to them? Their illness could... Parang gago lang tong na to, no? Sabing ganun dito daw, bawal daw yon sa mga pangit na nurse na mag-attend sa lalaking pasyente na mahina na daw. Ano mangyayari daw sa kanila? Lalo daw lalala ang sakit pagka pangit daw na, ano ba yan? Pagpangit daw na nurse ang nag-attend. Di ba? Not for men. Ito ako nurse po ako.
nung nagtrabaho ko sa hospital, mas gusto nga nila ang yung mga lalaki eh. Sa totoo lang eh. Nagkataon lang nung World War II, mga lalaki nun kasi nagiging sundalo. Kaya kaya walang nurse na lalaki nun. Kaya yung mga babae kasi walang ginagawa, ang gagawin na lang, tutulong sila sa mga medical. Kaya naging popular ang nurse na babae. Ganyan din yung sinabi ng bugok na nakadebate ko eh, yung supporter ni Donsky. Ba't daw ako nurse, pang babae daw yung tanga? 'Di ba? Alam mo kung bakit gusto ng mga ospital ang lalaking nurse? Pwede kasi sila magbuhat ng mga ng mga pasyente eh. Na hindi ginagawa ng mga babaeng nurse yun eh. Yes, therapeutic. Medyo agree ako ng konti sa sinabi niya, no. Therapeutic naman kasi iyon, na therapeutic na makakita ka ng magandang babae na nag-a-attend sa'yo, na magaan ang pakiramdam mo. Kaya lang, sobra naman ito na ipagbawal mo. Na ipagbawal mo na ang pangit na nurse. Sexist na talaga yon. Na tas bawal sa lalaki. Hindi para sa lalaki. Sexist ito. Ang utak nito, utak ng ng hindi nag-iisip. I don't know, hindi ko siya huhusgahan, pero parang may pagka-utak manyakis to eh. Na alam mo na agad yung tumatakbo sa isip ni Kuya kung bakit nasabi niya yung ganyang bagay, di ba? Well, yun ang size up ko kasi the way siya magsalita, parang may pagkamanyakis eh. Medyo may pagkamangkanor ang datingan, di ba? Anyway, next issue tayo. Pulit, no? Bawal daw. Next issue. Ano ito? Ito na naman yung money hunt. Ano to? Boss, wait lang sa una lang ako, wait lang. Bibigyan kita lang. Dito ko lang sa gilid. Taga saan ka pa rin? Diyan lang sa'yo, boss. Okay. Sige. Baka may shoutout ka. Shoutout sa mga tropang linis. Okay. Diba? Nauuso na itong itong mga yung mga hunt na yan, yung cellphone na yung pinapaagaw eh. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko before, one of these days may magkakasakitan na diyan eh. Kung ako lang susundin kung ako lang susundin, dapat pinagbabawal na yung ganyan. Magiging cause pa ng accident yan yung money hunt na yan eh. Well, wala pa naman na aksidente, kaya wag muna tayo magbawal, di ba? Magbawal na lang tayo pagka huli na ang lahat. Ganoon naman tayo sa Pilipinas eh, pagpatay na yung kabayo, saka natin dadala ng damo. Okay pa yan, wala pa namamatay eh. Next! Ano to issue na to? Bawal mag-vlog daw. Bawal mag-vlog. Hindi na pinapayagang mag-vlog ang mga tauhan ng MMDA tuwing clearing operations ayon kay Chairman Romando Artes. Tila ginagawang pakas sa content na lamang ang mga operasyon imbes na nakatuon sa kanilang trabaho. Bawal din silang magsama ng vlogger. Ayun naman ang hindi. Yun naman ang tutol ako doon. Parang yan eh. Parang pinipigilan mo yung freedom of expression nun or kinda yung pipigilan mo yung pamamahayag ng tao. 'Di ba? Yun naman hindi ako pa. Doon sa mga MMDA, yes, bawal sila mag-vlog kasi sila ang trabaho nila pagiging MMDA. Pero yung magsama ng vlogger, tutol ako doon. Kasi yun nga nagbibigay ng transparency sa ginagawa ng MMDA eh. Ano pagbabago yun? Ulitin nga natin. Hindi na pinapayagang mag-vlog ang mga tauhan ng MMDA tuwing
clearing operations ayon kay Chairman Romando Artes. Tila ginagawang pakas sa content na lamang ang mga operasyon imbes na nakatuon sa kanilang trabaho. Bawal din silang magsama ng vlogger. Tinanggihan na raw nilang ilang vlogger na nais sumama sa clearing operations para maiwasan ang kontrobersiya. Pagpo-post What do you mean para maiwasan ng kontrobersiya? Paano kung may mali naman talaga nangyari doon sa operations or may pang-aabuso lalo na kung pulis ang hinuhuli? Yung kontrobersiya kasi, wala namang kinalaman ang vlogger doon eh. Nangyari naman talaga yun eh. Nagkataon lang talaga na na-videohan niya. So, pag may kagaguhan na nangyayari yan, dapat walang video? Hindi pwede. Agree naman ako dun sa yung MMDA mismo, bawal mag-vlog. Pero yung may mga vlogger, transparency yan para sa mga tao eh. Paano pag may nangyari dyan? Yung mga pulis nga, di ba may body cam? Di ba? Ano ba naman ginagawa nila? Dahil napapahiya ba yung mga pulis? Dahil sila ang numero unong lumalabag din sa mga come on. naman ang MMDA ng kanilang operasyon mula sa kuha ng kanilang body camera. Hindi naman nila pinagbabawalan ang publiko mag-video kung matsyempohan ang kanilang clearing operations. Hindi ko nagigits. 'Di ba? Yung body cam ng MMDA kasi ano yun nasa discretion nila kung i-release nila yun o hindi. Kung may nangyaring irregularidad doon, sa tingin mo ba i-release ng MMDA yun? Unlike yung mga vlogger talaga, dahil kabuhayan nila, obligado sila ilabas sila sa publiko. Ako, kung akong tatanungin, hindi ako pabor doon. Tapos ang labo pa sasabihin niya inaalaw naman daw mag-video. Kanilang clearing operations. Tama ha? Ang publiko mag-video kung camera. Hindi naman nila pinagbabawalan ang publiko mag-video kung matsyempohan ang kanilang clearing operation. Tama, it doesn't make sense Hindi naman daw nila pinagbabawalan mag-video, pero bawal i-vlog. Anong difference nun? Kulit eh. Anyway, next, may sunod na video pa. So, ito. Ang labo nun, Inaalaw naman mag-video pero bawal may mag-vlog. Next video. So ito, ang konteksto nito, nanlilimos ito si ating kamukha ni Jessica Soho. Wala po po sweldo. Grabe naman. Ako nga Chinese translator ako eh. Ang tinutulungan ko mga Pilipino galing pa probinsya. Nakikiusap sa akin pagpunta ng opisina. Ate. Hindi ako magalit. Hindi ako nagagalit. Pero alam mo ate. Hindi ako galit. Pero alam mo ate, masama ulo ko sa'yo. Kasi kanina pa ako nanghihingi ng tulong sa'yo. Pero hindi mo pa inauna. Sumaan loob. Nanghihingi po kayong tulong. Yan ang gusto sa'yo ate. Maganda naman po ang sagot. Alam ko ma-afinisi ba dali? Alam ko ma-afinisi ba dali? Alam ko ma-afinisi ba dali? Hindi siya gusto atin. Sumagka ka sa akin. May parusa ka sa akin. Babalik sa'yo lahat ng sinabi mo. Walang babalik ako sa'yo. Pupunta lang sa'yo. Inorasyonan dahil hindi nalimusan si ate. Ano ba yan? Diba? Wala namang kasalanan kung talagang wala namang maibibigay Diba? Tapos mag-oorasyon siya doon. Diba? Ako naniniwala ko hindi pababayaan ng Diyos yung kung totoo man yung orasyon nito ni Ate Jessica Soho. Diba? Kung totoo man yung orasyon niya, ako naniniwala ko hindi pababayaan ng Diyos ito. Kasi wala namang ginagawa mali ito Sabi niya, walang pera. Walang Tapos minsan, alam mo, dito sa Pilipinas, yung mga nagbibig, sila pa yung makakapal ang muka, Sila pa yung kailangang tulungan mo obligadong tulungan mo. Parang mga tanga lang. Tapos, ewan ko ba. Anyway, mga kababayan ko,
So yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Maraming salamat po. Bye-bye.